Magandang araw, Miss Gwen. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Inigo. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isang karanasang nagpabago ng husto sa akin. Araw noon ng Sabado at nakahilata lang ako sa aking kama habang nagmumuni-muni. Nakita ko sa orasan na 9:00 na pala ng umaga. Pero hindi na ako nag-abalang bumangon at lumabas ng aking kwarto kasi alam kong uutusan lang ako ni Lolo Ador. 8 years old pa lamang ako nang mamatay ang aking mga magulang. Kaya naiwan ako sa pangangalaga na aking lolo na si Lolo Ador. Ito na ang nagpalaki at nag-aruga sa akin. Sa kanyang poder pa rin ako nakatira dahil wala pa ako nahahanap na trabaho. 60 years old na si Lolo Ador. Kulubot na ang balat at puti na ang lahat ng kanyang buhok. Mabait naman si Lolo Ador sa akin. Pero ang ikinaiinis ko lang sa kanya ay ang pagiging palautos at walang katapusang paninermo niya sa akin. Napaigtad ako nang may biglang kumalampag sa pinto ng aking kwarto. Inigo, gising na. Tulungan mo ako sa paggawa ng mga uling. Hindi ako sumagot para maisip ni Lolo na tulog pa rin ako. Buong akala ko aalis na si Lolo Ador. Pero bigla nitong binuksan ng pinto at dire-diretsong pumasok sa aking kwarto. Hindi mo ba ako naririnig, Inigo? Naririnig kita, Lo. Pero inaantok pa kasi ako eh. Paano hindi ka aantok madaling araw ka nang umuwi. Puro ka kasing gala eh. Naririnig po kita, Lo. Pero inaantok pa kasi ako. Ano ka ba naman, Apo? Sa dami ng inutos ko sa'yo, wala ka namang sinunod ni isa. Kasi nga po, puro utos ka, Lo. Tapos wala kang malambay kapag nag-uutos ka sa akin. Bakit naman kita babayarin, Apo kita? Lolo po ko. Kaya dapat sinusunod mo ang lahat ng mga sinasabi ko at pinag-uutos ko. Huwag puro barkada at pagtulog lang ang isipin mo, Inigo. Hindi ka matututo niyan sa buhay. Ang dami mo nang sinasabi, Lo. Lumabas na nga po kayo. Susunod na lang po ako. Bumangon ka na dyan, Iho. Sige na, huwag kang tatabad-tabad. Pinaglalaanan mo nga ng oras sa mga kaibigan mo eh. Ngayon, maglaan ka rin ng oras para tulungan ako. Padabog akong tumayo at inis na tinignan si Lolo Ador. Panira naman ng tulog oh. Pwede naman niyang gawin yun mag-isa. Kaya mas gusto ko pang gumala kaysa manatili sa bahay na to dahil sa kakautos niya. Isang dating magsasaka si Lolo pero dahil sa katandaan ay huminto siya sa pagsasaka. May naipon siyang pera kaya ipinangnegosyo niya na lang yon. Isa sa pinagkakakitaan at pinagkakaabalahan ni Lolo Ador ay ang paggawa ng uling. May alagang manok at baboy rin si Lolo para madagdagan ang kita niya. Lo, may lakad nga pala ako mamayang hapon. Sino naman ang mga kasama po? At saka na naman puputang bata ka? Di ba pwedeng manatili ka na lang muna dito sa bahay? Para naman may kasama ako at may nakakausap ako. Matanda ka na, Lo. Hindi ka na bata para samahan pa kita rito. Ayaw mo na mag-isa yan? Grabe ka naman sa akin, Apo. Gusto ko lang namang makasama ka at makakwentuhan. Dahil habang lumalaki ka, ay nararamdaman kong mas lumalayo ang loob mo sa akin. Wala na akong alam sa mga nangyayari sa'yo. Drama mo naman, Lo. Wala naman tayo sa MMK para ikwento ko pa sa'yo ang buhay ko. Natahimik si Lolo Ador at bigla na lang niya akong tinalikuran. Napabuntong hininga ko at nilapitan si Lolo. Pahingi nga pala ng pera, Lo. Pera na naman? Wala akong pera, Inigo. Hindi ko pa nabibenta ang mga itlog ng manok. At sa susunod na linggo ko pa pwedeng ibenta ang mga alaga kong baboy. Ang damot mo naman, Lo. Minsan lang naman ako manghingi. Ganyan ka pa. Kakahingi mo lang sa akin ng pera kahapon ah. Saan mo dinala yung pera? Ang sabihin mo, madamot ka lang talaga. Hindi ako nagdadamot, Apo. Hindi na pupulit sa daan ng pera. At pinaghihirapan ito para makuha. Maghanap ba kaya ng trabaho para naman magkaroon ka ng sarili mong pera at hindi ka na hingi ng hingi sa akin? Ang dami mo namang sinasabi. Ang damot mo, Lo. Bago pa makasagot si Lolo Ador ay tinalikuran ko na siya. Pumasok ako sa bahay at inis na sinipa ang upuan. Umakyat ako sa kwarto ko at kinuhang pitaka ko. Kaso ni Piso'y wala itong laman.
dahil naipusta ko sa sugal ang lahat ng natitirang pera ko at malas pa dahil natalo ako. Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan. Lumabas ako sa kwarto ko at naglakad papunta sa kwarto ni Lolo. Hinalugog ko ang kanyang kwarto mula kama hanggang cabinet. Bigla ko kasing naalala, Miss Gwen, na may perang inipon si Lolo. At kung ayaw niya mamigay, edi hihiramin ko na lang muna ang ipon niya. Ibabalik ko rin naman kapag nagkapera na ako. Napatalon ako sa tuwa nang makitang isang malaking garapon. Halos puno na ito at maraming perang papel at barya sa loob. Mahirap tumbuksan kaya kinailangan ko pang gumamit ng kutsilyo. Nang mabuksan ang garapon, ay kaagad kong ibinuhos sa bulsa ng shorts ko ang laman nito. Saka ko lumabas ang kwarto ni Lolo na parang walang nangyari. Hindi ko naman ninakaw ang pera ni Lolo. Hiniram ko lang. Bumalik ako sa kwarto ko at masayang binilang ang perang nakuha ko. Alauna ng hapon ay naligo na ako at nag-ayos. Baka kasi may chicks na pupunta mamaya sa bilyaran. May bilyaran sa bayan at doon kami madalas tumambay ng tropa kong si Gabriel. May kalayuan pero sulit naman ang pagpunta namin doon. Madalas kasing nananalo sa bilyar si Gabriel at minsan ay hinahatian niya ako sa kanyang napanalunan. Marami ring chicks na gumagala doon. Kaya masayang tumambay sa lugar na yun. Inigo! Narinig ko ang pagsigaw ni Gabriel mula sa labas ng bahay namin. Kaya nagmadali akong bumaba para salubungin siya. Nadatnan ko siyang kinakausap ni Lolo Ador. At mukhang nasermonan pa siya ni Lolo. Tara na pre. Ang tagal mo namang bumaba. Anong matagal? Binilisan ko pa nga eh. Alis na ba kayo? Anong oras ka na naman uuwi, Apo? Bakit ba nagugulat ka pa, Lo? Nabanggit ko na sa'yo kanina na aalis ako. Huwag mo na akong sermonan kasi hindi mo naman ako binigyan ng pere. Oo siya, basta huwag ka magpapagabi ha. Ano ko? Si Cinderella na kailangang nasa bahay pagsapit ng 12:00? Nagtawanan kaming dalawa ni Gabriel. Hindi na sumagot si Lolo kaya umalis na rin kami. Bad trip yung lolo mo. Pinagalitan ako dahil masamang ihemplo daw ako sa'yo. Hayaan mo na yun. Tumatanda na kasi. Kaya nagiging bugnutin. Ang sabi mo, hindi ka binigyan ng pera ng lolo mo. Kaya anong ipanglalaro mo mamaya sa bilyaran? Hindi niya ako binigyan. Kaya ako lang mismo ang kumuha ng pera niya. Ginako mo yung pera ni Lolo Ador? Hiniram ko, hindi ninakaw. Grabe ka talaga, pre. Paniguradong share mo na naman ang aabutin mo kapag nalaman ni Lolo Ador ang ginawa mo. Alam mo naman kung paano magalit ang lolo mo. Hayaan mo na yung matandang yun. Puro sermon lang naman ang alam niya. Maraming tao ngayon sa bilyaran at dahil sa dami ng tao, ay tumabi muna ako at hindi na muna naglaro. Ang daming dayo ngayong araw. Sumenya sa akin si Gabriel na maglalaro muna siya at tumango lang ako habang nagmamasid sa paligid at naghahanap ng chicks na pwedeng kausapin. Naagaw ng atensyon ko ang dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa mga aswang. Natawa na lang ako sa aking isipan. Nabalita mo ba yung nangyari sa kabilang barangay? Yung lalaking namatay raw dahil kinaya ng aswang. Hindi naman ata totoo yun. Naniniwala akong totoo yun. Nang matagpuan yung bangkay, ay nakahiwalay ang ulo sa katawan niya. Lumuwa raw ang mga laman loob niya na para bang inatake siya ng isang mabangis na hayop. May mga kagat rin siya kaya hindi malabong aswang nga yun. Hindi naman totoo mga aswang. Baka naman napagtripan lang yun. O tao talaga ang pumatay sa kanya. Hindi ko na napigilang makisali sa usapan nila. Parang mga bata. Mga bata na lang ang naniniwala sa aswang. Anong aswang? Mga bata ba kayo para maniwala sa ganyang sabi-sabi? Anong petsa na no? Pero nagpapauto pa rin kayo sa kwentong aswang. Totoo nga ang mga aswang. Bakit? Nakakita ka na ba? Saka mo na ipagpilitan kapag ikaw mismo yung biniktima ng aswang. Ang tatangan nyo? Ilang oras pa kaming namalagi ni Gabriel sa bilyaran at ang malas ko dahil natalo na naman ulit ako. Naubos ko lahat ng pera ni Lolo Ador kaya lagot na talaga ako nito. Madilim na ang langit nang makalabas kami sa bilyaran.
Malayo pa ang bahay namin ni Gabriel kaya isang mahabang lakaran na naman ang mangyayari. Madilim na ang mga kalsada at naririnig ko na rin ang tunog ng mga kuliglig. Ilang taon na ang lumipas pero wala pa rin na ipapatay yung poste ng mga ilaw dito sa barangay namin. Wala akong nakitang bituin sa langit at ang sabi, uulan daw kapag ganon. Usap-usapan sa bilyaran yung namatay na lalaki ah. Ang sabi nila, kagagawan raw ng aswang yun. Ay nako, pati ba naman ikaw ay naniniwala rin sa ganong kwento? Walang aswang. Loko ka pala eh. Hindi ka ba natatakot, Inigo? Paano kung isa-isahin na rin tayo ng mga aswang at sasakupin na nila ang buong mundo? Ano naman ang nakakatakot sa mga nilalang na nabubuhay lang sa isang kwento? Nagpapatawa ka ba? Humagalpak ako ng tawa nang biglang kumapit sa braso ko si Gabriel na para bang isang tutang takot. Habang naglalakad kami ni Gabriel, ay may bigla akong naramdamang kakaiba. Pakiramdam ko ay may taong sumusunod sa amin. Nanindig rin ang mga balahibo ko dahil sa biglang pag-ihip na malamig na hangin. Putya kasi itong si Gabriel. Ngayon pa talaga namin pinag-usapan ng mga aswang. Natatakot na tuloy ako. Hindi na nakakalalaki to. Tinapangan kong loob ko. Dahan-dahan kong nilingon ang aking likuran. Wala akong nakitang kakaiba sa paligid kaya nakahinga ako ng maluwag. Biglang umalingaw-ngaw ang tahulan ng mga aso. Halos sabay na nagtahulan ng mga ito. Nagkatinginan kami ni Gabriel at napansin ko ang pamumutla niya. Yumakap sa akin si Gabriel. Inis ko siyang hinawi at maya-maya pa ay naramdaman ko na lang na parang nababasa ng tubig ang aking mga paa. Bumaba ang tingin ko sa aking paanan at nalaman kong iniihian pala ako ni Gabriel. Buong puwersa ko siyang itinulak palayo sa akin. Ang baboy mo naman, pre. Sa pako pa talaga ka umihi. Natatakot kasi ako eh. Sorry na, pre. Basa na tuloy yung brief ko. Paboritong brief ko pa naman to kasi may logo ni Superman. Pucha, kadiri ka. Ayos lang yan. Hindi naman mapanghiyang ihi ko eh. Hindi ko alam kung dapat ba akong matawa o sasapakin na lang kita. Sorry na, pre. Gumanti ka na lang sa akin. Ihian mo rin ako tapos ako pa magsasorry sa'yo. Hindi ko kinakaya ang kababuyan mo. Tinawanan lang ako ni Gabriel. Pareho kami natahimik dahil nagtahulan na naman ang mga aso. At kasabay nito ay ang malakas na pagkulog at pagkidlat. Napasigaw si Gabriel at bigla na lamang tumalon sa likod ko. Bakbo na tayo, pre. Mukhang may aswang. Bumaba ka nga. Ang bigat-bigat mo eh. Bumaba siya at bigla na lang kumaripas ng takbo. Napailing na lang ako at sinundan siya. Tahimik ang bahay nang makauwi ako. Akala ko tulog na si Lolo Ador pero nakita ko siyang bumaba ng hagdan. Bigla akong kinabahan. Sana naman hindi niya alam na kinuha kong ipon niya. Bakit ngayon ka lang? Mabuti na lang at hindi ka naabutan ng ulan. May tirang ulam pa sa kusina. Kumain ka na. Napaismid ako sa sinabi ni Lolo. Tinungo ko ang kusina at nakitang isang mangkok sa gitna ng lamesa. Inalis ko ang takip nito at agad na pangiwan nang makita ko ang laman nun. Ito lang, Lo? Ulam pa ba to? Masarap naman yung sardinas, Apo. Wala na kasi akong pera. Ayoko namang buksan yung alkansya ko kasi gagamitin ko yun para sa pagkain ng mga baboy natin. Pagod ako tapos sardinas na naman. Hindi man lang itlog o pritong manok. Aanhin ko tong sardinas mo. Nakakasawa na, Lo. Umayos ka nga, Inigo. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa harap ng grasya. At nakalimutan mo na ba ang itinuro ko sa'yo? Nakainin mo ang kung ano lang ang meron sa lamesa. Hindi magandang asa lang ipinapakita mo sa akin, Apo. Hindi kita pinalaking bastos. Sa sobrang pagkairita ko ay inis kong hinawi ang mangkok. Bumagsak ito sa sahig at tumilapon ang laman nitong sardinas. Nabigla si Lolo sa ginawa ko. At bago pa niya ako mabulyawan ay mabilis akong tumakbo paakyat sa kwarto ko.
Isinara ko maigi ang pinto para hindi makapasok si Lolo. Kinaumagahan ay nagising ako dahil sa sunod-sunod na kalampag na narinig ko sa pinto. Tamad akong tumayo at pupungas-pungas pang naglakad para pagbuksan si Lolo. Bakit na naman, Lo? Ang aga-aga pa eh. Uutusan mo na naman ba ako? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo, Inigo? Ano bang maling ginawa ko sa pagpapalaki sa iyo? Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maintindihan, Lo eh. Nang mawala ang ama at ina mo, ay ako nang tumayong magulang mo. Inalagaan kita, pinakain, binihisan, at pinatira sa bahay ko. Pero bakit ito ang sinukli mo sa akin, Apo? Tinuro ko sa iyo ang lahat ng magagandang asal. Pero parang nakalimutan mo na ata ang lahat. O hindi kaya wala ka naman talagang tinandaan sa mga sinabi ko sa iyo? Ano bang trip mo, Lo? Ha? Ano bang trip to? Bakit ba nagmomonolog ka na naman sa harap ko? Ang mga alaga kong hayop ang isa sa nakatulong sa atin para mabuhay. May mga inipon akong pera para sa mga alaga nating hayop. Malaki-laki na rin yun. Pero ang lahat ng yun ay hindi ko na mahagilap sa loob nitong garapon. Pinagbibintangan mo ba ako, Lo? Paano mo nagawang nakawan ako, Inigo? Paano mo nakayanang kunin ang perang pinaghirapan kong ipunin? Hindi kita pinalaking magnanakaw, Apo. Lo, wala akong alam sa mga sinasabi mo. Hindi ko ninakaw ang pera mo. At isa pa, ni minsan ay hindi ko naisip na nakaawan ka. Hindi ako pinanganak kahapon. Kaya huwag na tayo maglokhan pa rito, Inigo. Alam kong ikaw ang kumuha ng pera ko. Dahil minsan mo na itong ginawa nung bata ka pa. Ilabas mo na ang pera ko para hindi na tayo magkagulo pa. Wala naman akong ilalabas dahil wala naman akong ninakaw. Apo, ilabas mo na para matapos na ang usapang ito at patatawarin naman kita. Wala nga sa akin, Lo. Ang kulit mo naman eh. Apo mo ako eh. Pero bakit hindi ka nagtitiwala sa akin? Baka naman may pumasok na kawatan dito habang abala ka sa paggawa ng uling. Malinis ang konsensya ko, Lo. Yun na nga eh. Apo kita. Pero bakit ang hirap mong pagkatiwalaan? Lo, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong kinuhang pera mo. Umamin ka na, Inigo. Aminin mo na ang pagkakabali mo. Oo na. Ako na ang kumuha. Nasaan na? Akin na ang pera. Ibalik mo na sa akin. Ipinusta ko na sa bilyaran, Lo. Ano? Ipinangsugal mo yung pera ko? Ipinangsugal mo lang? Hiniram ko lang naman yun, Lo. Babayaran naman kita kapag nagkapera na ako ulit. At paano ka na ba magkakapera? Wala kang ang trabaho. Ni pagtulong sa akin sa ulingan ay hindi mo magawa. Dahil mas pinapairal mo ang katamaran mo. Puro paggala ang laman ng isip mo. Naubos ko na yung pera, Lo. Natalo ko sa laro namin. Paano na yan? Ano nang gagawin ko? Ibenta mo na lang muna yung ilang mga manok mo, Lo, para magkapera ka. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin sa iyo, Apo. Akala ko kasi mananalo ko. Kaso bigla akong natalo sa last game at naubos ko yung pera. Hindi ka man lang mahihingi ng tawad sa akin? Napakalaking problema ang naging resulta ng ginawa mo, Inigo. Sorry na, Lo. Pero kasalanan mo naman yun eh, dahil hindi mo ako binigyan. Kung binigyan mo na lang sana ako, hindi ko na sana kinuha at pinakilaman yung pera mo. Huwag mong isisi sa akin ang maling nagawa mo, Inigo. Kung matino kang tao, ay hindi mo gagalawin at kukunin ang perang hindi mo naman pagmamayari. Lalo na kung walang pahintulot ko. Dahil sa ginawa ko'y halos hindi na ako kinakausap ni Lolo Ador. Alam ko namang mali ang ginawa ko pero hiniram ko lang naman yung pera. Hindi ko yun ninakaw at magbabayad naman ako kapag nagkapera ako. Lumamig ang pakikitungo sa akin ni Lolo at naiintindihan ko naman siya dahil nasaktan talaga siya sa nalaman niya. Pero nakapag-sorry na ako at hindi na ako ulit hihingi ng tawad. Kahit walang pera ay tumatambay pa rin ako sa bilyaran kasama si Gabriel para na rin maiwasan ko si Lolo. Ayaw niya akong kausapin kaya hindi na rin ako nag-abalang kausapin siya. Isang umaga,
ay nagising ako sa malakas na sigaw ng isa naming kapitbahay. Base sa boses na naririnig ko, ay si Aling Marites yun. Dali-dali akong bumaba para silipin ang nangyayari sa labas. Paglabas ko ng bahay ay nakita ko mga kapitbahay namin na nagkukumpulan. Nakita ko rin sa kumpulan na yon si Lolo Ador na may hawak pang walis tingting. Naglakad ako papalapit sa kanila para makichismis sa nangyayari. Laking gulat ko na makita ko si Manong Ben. Duguan ito at wala ng buhay. Nakalabas rin ang laman loob nito at narinig ko pa sa iba na nawawala ang puso ni Mang Ben. May malaking sugat siya sa leeg at iba pang parte ng kanyang katawan. Halos hindi na rin makilalang mukha niya. Kung wala lang siyang suot na peking gold chain ay hindi mo malalamang si Manong Ben ang lalaking ito. Humahagulgol sa tabi niya ang asawa niyang si Aling Marites at ang maliliit nilang mga anak. Napalingon ako kay Gabriel at kaagad ko siyang nilapitan. Aswang raw ang may gawa nun kay Manong Ben. Anong aswang? Hindi totoo mga aswang. Baka naman inatake ng malaking aso o oso si Manong Ben. Sobrang lalang nangyari kay Manong Ben. At imposibleng hayop lang may gawa nun. Sa ibang barangay, marami rin napapabalitang namatay dahil sa pag-atake ng mga aswang. Hindi malabong isa na rin si Manong Ben sa inatake ng mga aswang na yun. Malabo, Gabriel. Wala pang taong nakakakita ng aswang at wala pang nailalabas na pruweba na totoo sila. Huwag kang maniwala kagad sa mga sabi-sabi. Nakakatakot naman ang nangyari kay Manong Ben. Kung sino man ang may gawa niyan sa kanya, wala siyang puso. Halang ang kaluluwa niya. Kalimutan mo na nga mga aswang na yan. Dumayo na lang tayo sa bilyaran. Mabuti pa nga. Ang balita ko, may mga daing taga Maynila ngayon sa bilyaran na may kasamang magagandang chika babes. Gabi na kami nakaalis si Gabriel sa bilyaran. Inabot na naman kami ng dilim. Walang mga bituin sa langit at sunod-sunod ng malakas na pagkulog. Halos buong linggo umulan at mukhang uulan na naman. Masyadong nakakatakot ang daan kaya naman nag-asaran na lang kami ni Gabriel para aliwin ang aming mga sarili. Naalala mo ba yung chicks na niligawan mo nung high school? Sino ron? Marami akong niligawan kaya hindi ko na alam kung sinong tinutukoy mo. Basta may chicks ka niligawan noon eh. Pero binasted ka kasi ako ang type. Loko, wala pang bumabasan sa akin. Aminin mo na lang kasing mas gwapo ko kaysa sayo. Nung umulan ng kagwapuhan, nasalo ko lahat habang tulog ka naman sa loob ng bahay nyo. Gwapo ka lang nung hindi pa nauuson tao. O sige, paramihan na lang ng naging girlfriend oh. Ayoko. Baka makatulog ka sa dami na naging girlfriend ko. Baliw! Isa lang naman na naging girlfriend mo eh. Tapos, 1 linggo lang ang tinagal ang relasyon nyo. Manahimik ka na nga. Kakainis ka. Tinawanan ako ni Gabriel. Napakamot naman ako sa aking ulo. May katotohanan ng sinabi ni Gabriel. Isa pa lang ang naging girlfriend ko dahil pihikan ako pagdating sa babae. Yung kaisa-isang babae na naging syota ko ay ipinagpalit lang ako sa iba. Pero marami naman ako nakalandian mula nung high school. Natigilan ako sa pagtawa nang biglang sumulpot sa harapan namin ang isang batang lalaki. Sa hula ko ay nasa 10 na ang edad ng batang ito. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Hindi rin pamilyar sa akin ang mukha niya. Palimos po, kuya. Anong limos? Gabi na. Bukas ka namang istorbo ng mga tao, bata. Gutom na po ako. Kaninang umaga pa po ako hindi kumakain. May sakit po ang lola ko. At wala akong pambili ng gamot niya. Palimos po, kuya. Hindi ka ba makaintinding bata ka? At bakit sa gabi ka namamalimos? Anong trip mo? Kuya, kahit barya-barya lang po. Wala akong pera. Lumayas ka na nga. Sige na po, kuya. Palimos po. Ano ba ang hindi mo maintindihan sa sinabi ko? Wala akong pera at kung sakaling may pera man ako, hindi pa rin kita bibigyan. Napakabaho mo at ang dumi-dumi mo pa. Hindi ba ako sumaligo sa inyo? Takot ka ba sa tubig at sabon? Grabe ka naman po, kuya. Kung ayaw niyo pong magbigay, hindi niyo naman ako kailangan laitin pa. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo ah. Manahimik ka nga.
Umalis ka na. Umuwi ka na sa bahay nyo. Doon ka sa nanay mo manghingi. Ang sama-sama na ugali mo. Sana maparusahan ka ng langit. Anong sinabi mo? Tama na yan, pre. Hayaan mo ng batang yan. Oh, ito. 5 piso. Ibili mo ng pagkain. Salamat po. Sana lahat ng tao ay kagaya mo at hindi katulad ng lalaking to. Madamot na ang sama pa na ugali. Ang kulit mo kasi. Hindi ka makaintindi. Huwag mo naman po ako sigawan. Sa sobrang inis ko ay tinulak ko ang bata. Tumilapon siya sa simento at naiiyak niya akong tiningnan. Napangisi ako't bahagya pang natawa. Akmang lalapitan ko sana siya pero inawat na ako ni Gabriel. Ayan. Diyan ka nababagay. Kung iiyak ka, huwag dito. Magsumbong ka sa nanay mo at lola mo kung gusto mo. Ang pangit na ugali mo. Pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin. Eh di pagsisiyan, pakialam ko. Isusumbong kita sa lola ko. Malalagot ka sa kanya. Sige lang. Isama mo pati lolo mo at buong ninuno nyo. Hindi ako natatakot sa batang paslit na kagaya mo. Pre, bata lang yan. Hindi mo sana sa tinulak. Eh ang kulit eh. Ang tigas ng ulo. Kahit na pre, mali pa rin ang ginawa mo. Sige na bata, umalis ka na lang para wala ng gulo. Gabi na kaya umuwi ka lang sa bahay nyo. Baka hinahanap ka ng magulang mo. Hindi sumagot ang bata at tinapunan pa niya ako ng masamang tingin bago siya naglakad papalayo sa amin. Tinapik ni Gabriel ang balikat ko at hinila na ako para maglakad. Pagdating ko sa bahay ay naabutan ko si Lolo na nagsasaboy ng asin sa pintuan at sa mga bintana. May suot-suot rin siyang kwintas na gawa sa bawang. May bitbit rin siyang rosaryo at maraming garapon ang nasa mesa. Oh, Lo, ano ginagawa mo? Kumakalat na sa buong baryo natin ang pagsugod at pag-atake ng mga aswang. Marami ng buhay ang nasawi kaya kailangan natin ng proteksyon. Magandang panlaban sa mga aswang ang asin at bawag. May holy water na rin ako galing kay Father. Bakit ka tumatawa, Inigo? Kasi ang tanda-tanda mo na, pero naniniwala ka pa rin sa mga aswang na yan. Hindi totoo mga aswang, Lo. Para ka naman si Gabriel eh. Paniwalain masyado. Sa mga teleserye at palabas lang sa TV merong aswang. Noong kapanahunan ko ay uso rin sabi ng aswang. Marami ring namatay dahil sa pagsugod ng mga aswang. Noong ipinagbubuntis pa lamang ng lola mong nanay mo, ay inatake ng aswang ang bahay namin. Lo, baka naman imahinasyon mo lang yun. Mabuti na nakahanda tayo, Apo. Delikado na ang panahon ngayon at saka wala namang masama kung gugustuhin natin mag-ingat. Bahala ka, Lo. Maniniwala lang ako sa mga aswang kapag ako na mismo ang nakakita sa kanila. Apo, may isang rosaryo sa kwarto ko. Kunin mo yon para may proteksyon ka. Hindi ko na kailangan ng proteksyon dahil wala namang aswang eh. Ang himping na sana ng tulog ko kaso bigla akong nagising dahil sa lakas ng kalabog na nagmumula sa itaas ng bubong. Binangungot din ako kaya pawisan ako na magising. Habol-habol ko ang aking hininga habang nakatingala sa aming kisame. Pinapakiramdaman ng kalabog mula sa bubong. Palakas ng palakas ang ingay mula sa bubong. At hindi ko alam kung sino at anong gumagawa ng ingay. Narinig ko ang tilaok ng mga manok at ang tunog ng mga baboy na para bang nag-iiyakan sila. Imbis na silipin ko ang mga alagang hayop ni Lolo ay bumalik na lang ako sa pagtulog. Baka pusa lang yung nag-iingay sa bubong kaya binaliwala ko na lang. 6:00 ng umaga ako nagising at bumaba na ako para kumain. Hinalughog ko ang kusina pero wala akong nakitang lutong ulam. Sinilip ko ang kwarto ni Lolo pero hindi ko siya nahanap doon. Lumabas ako ng bahay at nagbabaka sakaling nasa likod bahay lang si Lolo Ador. Ganitong oras niya kasi pinapakain ng mga alaga manok at baboy niya. Nakita ko si Lolo na nakatayo sa harap ng kulungan ng mga manok. Wala siyang imik at nakatulala lang. Kaya mas minabuti ko nang lapitan siya. Lo, ayos ka lang ba? Bakit walang nakahandang ulam sa kusina? Gutom na ako, Lo.
Patay na ang lahat ng alaga kong manok at baboy. Dahil sa sinabi ni Lolo ay napatingin ako sa mga kulungan ng alaga niyang hayop. Napatulala ako nang makita ang mga dugong na tuyo na at wala ng kabuhay-buhay ang mga manok at baboy. Para silang kinatay dahil sa mga itsura nila. 6 lahat ng baboy ni Lolo at wala ni isang nabuhay. Bigla ko narinig ang pag-iyak ni Lolo saka siya napaluhod sa lupa. Nanginginig ang mga mata kong nakatingin kay Lolo. Mahal na mahal ni Lolo ang mga alaga niyang hayop at ito ang bumubuhay sa amin pero ngayon naubos ang lahat ng ito. Napakalaki ng nagastos ni Lolo at ibebenta na dapat sila kaso namatay silang lahat. Pinatay silang lahat. Iniisa-isa na tayo ng mga aswang. Lo, hindi nga totoo mga aswang. Mga katang-isip lang sila. Sa tingin mo ba, sino pang ibang gagawa ng ganito? Tingnan mo nga ang itsura ng mga alaga kong hayop, Inigo. Nagkalasog-lasog ang kanilang mga katawan. At sigurado kung hindi ordinaryong tao ang may gawa nito sa kanila. Baka naman may nakaaway kayo, Lo. Tapos ginantihan ka. Kahit pagbali-baliktarin mo pa ang mundo, hindi pa rin magiging totoo mga aswang. Wala akong nakaaway, Apo. Malakas ang kutob ko na aswang ang may gawa nito. Pero hindi nila ito gagawin kung wala tayong nagawang masama o kasalanan sa kanila. Hindi naman sila basta-basta umaatake. Sinasabi mo ba na may nagawang masama si Manong Ben? Kaya siya pinatay ko ng mga aswang, Lo? Kahibangan yan, Lo. Posible, Inigo. Lo, itigil mo na nga ang kakaisip sa mga aswang na yan. Baka pusa lang ang umatake dyan sa mga manok mo. Hindi ito magagawa ng pusa lamang. Paano yan, Lo? Mukhang mawawalan ka pa ng kabuhayan. Paano lang ang pagkain natin kapag wala ka ng pera? Kung sana ay hindi mo kinuha ang ipon ko, may magagamit sana tayong pera ngayon. Yan na naman tayo, Lo eh. Hindi ka pa ba nakaka-move on? Panis na ang usapang yan. At isa pa, babayaran naman kita kapag nagkapera ako. Huwag kang mag-alala. Tulungan mo kong buhatin ang mga baboy at manok para mailibing natin. Baka mangamoy sila. Ang dumi-dumi niyan, Lo eh. Ikaw na lang. Bago tong damit ko, baka mamantsahan pa. Huwag kang mag-inarte. Tulungan mo na lang ako. Kunin mo yung pala sa bodega at maghukay ka ng malalim. Napabuntong hininga ko at sinunod ang utos ni Lolo kahit labag ito sa aking kalooban. Alam kong karumaldong ang nangyari sa mga alagang hayop ng lolo ko, Miss Gwen. Pero hindi pa rin ako kumbinsidong aswang nga ang may gawa nun. Sa itinagal-tagal ko sa probinsya ay wala pa akong nakikitang aswang. Kaya hindi ako basta-basta naniniwala sa mga kumakalat na fake news. Saktong dumating si Gabriel. Kaya nagpatulong ako sa kanya sa paghuhukay na mapaglilibingan ng mga hayop. Tinulungan na rin namin si Lolo sa pagbubuhat ng mga hayop. Isinilid pa namin ito sa mga sako para sigurado talagang hindi kakalat ang amoy. Sino kaya may gawa nito? Kawawa naman yung mga manok. Sana naisabong man lang natin bago namatay. Alam mo, nakakatawa si Lolo. Kasi pinagpipilitan niyang aswang ang umatake sa mga alaga niyang hayop. Anong nakakatuwa ron? Kahit ako, aswang rin ang salarin ang naiisip ko. Hindi ito magagawa ng tao. Tignan mo yung leg ng baboy oh. Parang kinagat ng isang matulis na ngipin. Baka vampiring umatake o kaya manananggal. May aswang na nga tapos may vampira at may manananggal pa. Nasisira na talaga kayong lahat. Ako na lang ata ang may matinong pag-iisip dito sa baryo natin eh. Lahat kayo, puro aswang na lang ang naiisip. Hindi naman kasi malabo mangyari yun. Sa dami ng napapabalitang pag-atake ng mga aswang, hindi na ako nagtatakang aswang rin ang pumatay sa lahat ng mga alaga ng lolo mo. Baka mag-shoot na nga rin ako ng kwintas na bawang para hindi makalapit ang aswang sa akin. Anong malabo? Napakalabo nga. Parang 100 beses ko na atang sinabi sa'yo na hindi nga totoo mga aswang. Gawa-gawa lamang sila ng makulit na imahinasyon ng mga tao. Pero paano nga kung totoo palang may aswang? Nasabi rin sa akin ng lolo ko noon na marami rin napabalitang aswang sa probinsya nila. May naikwento rin ganyan sa akin si lolo. Pero hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang na yan eh. Alam mo, mag-aswang hunting kaya tayo mamayang gabi.
Ikaw na lang. Total sa atin dalawa, ikaw lang ang naniniwala sa aswang. Kinain na ata ng aswang ang lahat ng laman ng utak nyo. Isang matandang babaeng namataan ko sa hindi kalayuan. Nakatayo lang ito at nakatingin sa akin. Mahabang palda at maluwag na damit ang suot niya. Mahaba at kulay puti ang kanyang buhok. Magulo rin ito na parang 1 taon nang hindi nasusuklayan. Napaatras ako nang biglang pumula ang kulay ng mga mata niya at ngumisi pa to sa akin. Kinusot ko ang aking mga mata at muling nilingon ang matandang babae. Pero hindi ko na siya nakita pa. Napatalon ako sa gulat nang kalabitin ako ni Gabriel. Narinig ko pa ang pagtawa niya dahil sa reaksyon ko. Hoy, anong tinitignan mo? May matandang babae kasi nakatingin sa akin. Nasaan? Saan siya? Wala naman akong nakikita matanda bukod sa lolo Ador mo. Hindi mo ba siya nakikita? Pulang-pula pa nga yung buong mata niya eh. Pula? Ano kaya yun? Baka aswang? Hindi naman siya mukhang aswang. Mukha siyang tao kahit nakakatakot ang itsura niya. Hindi mo ba alam na pwede mag-anyong tao ang mga aswang? Baka nga isa sa bawat 5 taong nakakausap natin araw-araw, aswang. Tao sa umaga, tapos aswang sa gabi. Napasok na talaga ng utot yung utak mo, no? Puro aswang. Baka naman crush ka nung matanda, kaya nakatingin sa'yo. Mas paniniwalaan ko ba yan? Sa gwapo kong to, lahat na bibiyag ko. Mapadalaga o matanda man. Yabang, aswangin ka sana dahil sa kayabangan mo. Sinapak ko sa braso si Gabriel. Muli ko nilingon ang parte kung saan ko nakita ang matandang babae. At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang muli ko siyang nakita. Nakangisi pa ito at namumula pa rin ang buong mga mata niya. Bigla niya akong kinawayan. Namumutlang siniko ko si Gabriel sa tabi ko. Ano? Bakit ka naniniko? Ayun yung matanda oh. Bumalik siya. Nakikita mo ba? Saan? Saan banda? Wala naman tao ah. Hindi mo nakikita? Hindi. Wala akong nakikita matanda. Kung ano-ano na lang nakikita mo pre. Baka naman yung utak mo napasukan ng utot. Nag-hallucinate ka na. Nakatayo pa rin siya sa pwesto niya. Pero, bakit hindi mo siya nakikita? Hindi ko na alam pre kung sino mas tanga sa ating dalawa eh. Gutom ka na ata kaya ganyan ka eh. Papalapit na siya rito. Saan? Sino? Nasaan ba siya? Kahit ano talagang tingin ko, wala talaga akong nakikita matanda. Para akong naitulo sa kinatatayuan ko nang biglang naglaho ang matanda. Napakurap ako at muling napaatras. Kulang na lang ay yakapin ko si Gabriel dahil sa sobrang takot ko. Sigurado ako sa nakita ko kaya hindi ko maintindihan kung bakit hindi yun nakikita ng mga mata ni Gabriel. Baka ginugood time niya lang ako kasi mahilig pa naman mang trip ang lalaking to. Nakikita niya siguro pero sinasabi niya lang hindi para matakot ako. Binalingan ko si Gabriel nang tapikin niya ang balikat ko. Hoy, tulala ka. Iniisip mo pa rin yung matanda no? Hindi mo pa talaga siya nakikita? Mamatay man, text man. Wala talagang matanda. Namamalikmata ka lang siguro. Baka nga namamalikmata lang ako. Pagkatapos namin mailibing ang mga hayop ay pumasok muna kami ni Gabriel sa loob ng bahay para uminom ng tubig. Napatingin si Gabriel sa asin na nasa bintana, pati na rin sa mga bawang at holy water sa mesa. Si Lolo Ador ang naglagay ng mga asin na yan. Pati mga bawang, iniligay na rin niya. Napakabaho na tuloy dito sa loob ng bahay. Hindi na ako nagtataka kung bakit ginawa to ni Lolo Ador. Dahil halos lahat ng tao sa baryo natin, ganito rin ang ginagawa sa mga bahay nila. Nagsaboy sila ng mga asin at bawang sa mga bintana at pinto. Kasi yun ang panlaban sa mga aswang. Kahit si nanay naglagay rin ng ganito sa loob at labas ng bahay namin. Pinulot ko ang mga bawang saka itinapon sa basurahan. Itinago ko rin ang holy water at mga rosaryo na nagkalat sa sala. Pinatay ko ang kandila sa altar at winalis ang asin sa bintana. Hoy, anong ginagawa mo pre? Nililinis ko yung mga kalat ni Lolo. Hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang pre.
Pero wala namang mawawala sa'yo kapag naniwala ka eh. Merong mawawala. Mawawala yung utak ko kapag nagpauto ako. Paano kung biglang sumugod ang mga aswang sa bahay nyo? Makakapasok sila kaagad kasi inalis mo yung mga bawang at asin. Di pumasok sila. Videohan ko pa sila eh. Pumasok sa loob ng bahay si Lolo Ador at napansin ko ang pagkunot ng kanyang noo habang nakatingin sa bintana. Sunod niyang binalingan na yung mesa kung saan nakalagay dapat ang mga ekstrang bawang at holy water. Nagkasalubong ang kanyang mga kilay at napatingin sa akin. Anong ginawa mo sa mga pananggang inilagay ko? Itinapon ko na lo. Masyado na kasi kayong naniniwala sa mga aswang na yan eh. Itigil nyo ng kahibangan nyo. Walang aswang dito sa baryo. Bakit mo kinuha, Apo? Panlaban natin yun sa mga aswang. Ibalik mo ang lahat ng inilagay ko rito. Nasa basurahan na lo. Kung gusto mo, pulutin mo na lang yun. Hindi mo dapat yun pinakailaman, Inigo. Pwede tayo mapahamak sa ginawa mo. Nauna nang inatake ng mga aswang ang alaga nating hayop. At posibleng tayo na ang isusunod nila. Walang isusunod kasi wala namang aswang lo eh. Bakit ba pinagpipilitan nyo yung kabaliwan nyo? Hindi kabaliwan ang maniwala sa mga aswang, Apo. Kabaliwan yun, Lolo Ador. Ang akala ko mga bata lang ang naniniwala sa mga aswang. Pero pati pala kayo. Ibalik mo na lang ang lahat ng iniligay ko. Tapos ang usapan. Nagkatingin ang kaming dalawa ni Gabriel. Umiwas siya ng tingin at nagpipigil ng tawa. Padabog kong binuksan ang basurahan sa kapinulot ang mga bawang na itinapon ko. Kumuha ko ng asin sa kusina at nilagyan ulit ang mga bintana at pinto. Ginalit mo na naman si Lolo Ador. Ayaw niya kasing makinig sa akin eh. Kasi dapat ikaw ang nakikinig sa kanya, pre. Matanda na ang lolo mo. At maraming taon na siyang nabubuhay sa mundo. Kaya mas marami siyang alam kesa sa'yo. Marami siyang alam pero hindi niya pa rin alam na hindi totoo ang mga aswang. Kung hindi ka naniniwala, magpanggap ka na lang na naniniwala ka. Sakay mo na ang sinasabi ng lolo mo. Huwag mo na siyang galitin at pagsabihan. Matanda na ang lolo mo. Kaya dapat iniintindi mo na lang siya. Paano ko nga iintindihin kung hindi ko nga maintindihan ang trip niya? Sumapit ang gabi at umuwi na rin si Gabriel. Tulog na rin si Lolo Ador sa kanyang kwarto. Akmang aakyat na sana ako sa hagdan nang may biglang kumatok sa pinto. Palakas ng palakas ang pagkatok nito. Sumilip ako sa bintana at napasigaw na makita ko ang isang itim na tao. Hindi ko alam kung tao ba yun pero nakita kong may mga mata siya. Hubot-hubad ito at itim na itim ang katawan. Nanlilisik at namumula rin ang kanyang mga mata. Nakatingin lang kami sa isa't isa. Bigla niyang inilusot sa bintana ang isa niyang kamay pero napadaing siya. Nanlilisik ang mga mata nitong tinignan ako. Hindi ako nakagalaw mula sa kinatatayuan ko dahil sa sobrang takot. Narinig ko ang mga yabag na nagmumula sa hagdan. Naglaho biglang nilalang na nakita ko. Napasigaw ako nang bigla akong kalabitin ni Lolo Ador. Habol-habol ko ang hininga ko at hindi makaimik dahil sa sobrang pagkatakot. Hindi ko mawari ko anong nilalang ang nakita ko. Apo, ayos ka lang ba? Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw at bakit ka nakasilip sa bintana? Ano sinisilip mo sa labas? May nakita akong kakaiba, Lo. Anong kakaiba? Aswang! Aswang ata nakita ko, Lo. Anong aswang? May aswang? Ito na nga bang sinasabi ko eh. Malamang isusunod na tayo ng mga aswang pagkatapos nilang patayin ang mga manok at baboy ko. Mabilis na kinuha ni Lolo ang kanyang itak at takmang lalabas siya ng bahay pero kaagad ko siyang inawat at hinila pabalik. Nagtataka niya akong tinignan. Huwag kang lalabas, Lo. Delikado. Hindi ako sigurado kung anong nakita ko. Baka mapahama ka pa. Kung aswang man ang nakita mo, ay dapat ko rin siya makita para makapagtos kami. Ipaghihiganti ko mga baboy at manok ko na pinatay nila. Lo, wag na. Madilim sa labas at baka kung ano pa mangyari sa inyo kapag lumabas kayo. Dito ka na lang, Lo. Pakalat-kalat sila sa labas, Inigo.
Kailangan na nating umaksyon. Kundi mas mauna tayong maubos kaysa sa mga aswang na yan. Lo, makinig ka sa akin. Isipin mo ang sarili mo at kaligtasan mo. Kung sakaling aswang man sila, wala kang kalaban-laban sa kanila. Kung mapapatay man nila ako, ay ayos lamang sa akin. At least mamamatay akong lumalaban. Baka magnanakaw lang ang mga yun, Lo. Magpunta na lang tayo sa pulis bukas ng umaga at i-report na lang natin to. May sasabihin pa sana ako kay Lolo Adornon pero may bigla namang kumatok sa pinto. Napakapit ako sa braso ni Lolo habang mahigpit naman ang pagkakahawak niya sa itak niya. Kunin mo yung kwintas sa bawang at isuot mo. Iabot mo rin sa akin yung holy water. Sige po, Lo. Natataranta kong kinuhang holy water at binigay kay Lolo. Nagmamadali ko ring isinuot ang kwintas na bawang habang hindi inaalis ang tingin sa pinto. Hindi pa rin tumitigil ang pagkatok ng kung sino man mula sa labas ng aming bahay. Akmang lalabas na naman sana si Lolo pero tumigil na ang pagkatok. Nakarinig rin kami ng kaluskos mula sa malayo. Tumakbo ko papalapit sa bintana para sumilip. Wala na ako nakikitang kakaiba sa labas ng bahay. Tuluyan ang lumabas si Lolo Ador, bit-bit ang itak niya. Kahit natatakot ay sinundan ko siya sa labas. Bigla namin narinig ang tunog ng mga uwak at tahulan ng mga aso. Umihip rin ang napakalakas na hangin na sinabayan ng malakas na kulog at kidlat. Maya-maya pa'y biglang bumuhos ang napakalakas na ulan kaya niyaya ko na si Lolo Ador papasok sa bahay. Bago ko tuluyan na isara ang pinto, ay muli kong nakitang matandang babae kaninang umaga. Nakatayo siya malapit sa bahay namin at masama ang tingin sa akin. Sa sobrang kaba ko'y malakas kong naisara ang pinto at kumaripas ng takbo sa aking kwarto. Tinakpan ko ng kortinang 2 bintana sa aking kwarto saka ako nagtalukbong ng kumot. Halos lahat ng santo ay natawag ko dahil sa sobrang takot ko. Naging palaisipan sa akin na nilalang na nakita ko nung gabing yun. Hindi ko maipaliwanag ang itsura nito. Para siyang tao pero maitim at may kakaibang aura siya. Yun na kaya ang tinatawag nilang aswang? Dahil sa kuryosidad ay nagpasama ko kay Gabriel sa computer shop na nasa bayan. Nagsaliksik ako tungkol sa mga aswang. Kasi gusto kong magkaroon ng impormasyon at kaalaman tungkol sa kanila. Para na rin maliwanagan ako sa kung ano ba talaga ang nakita ko kagabi. Magkatabi kami ng computer ni Gabriel at abala siya sa paglalaro ng Counter-Strike. Natawa siya nang makita ang tinitingnan ko sa internet. Oh, akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga aswang? Pero bakit nagsisearch ka tungkol sa kanila? May nakita kasi ako eh. Kakaiba ang itsura niya. At may kutob ako na isang aswang yun. Akala ko ba hindi totoo ang mga aswang? At ang sabi mo pa, mga bata lang ang naniniwala sa kanila. Kaya nga ako nagsisearch, di ba? Para malaman ko kung anong totoo. Kung aswang ba o hindi yung nakita ko. Paano kung aswang nga? Di naniniwala ka na. Malamang oo. Kakaiba kasi talaga yung itsura niya eh. Maitim at nanlilisik ang mga mata. Kulay pula pa. Aswang ba yung sinasabi mo? O adik? Natapos ko ang aking pananaliksik at nagtugma ang description ng aswang sa nabasa ko sa internet at sa nakita ko ng gabing yun. Nagkatinginan kaming 2 ni Gabriel at sabay na napatango. Bago pa dumilim ay umuwi na kami ni Gabriel. Mahirap na maabutan ng gabi sa daan. Baka imbis na asong humabol sa amin ay mga aswang na. Buti naman at nakabalik ka kaagad. Isara mo na yung pinto kasi malapit ang dumilim. Nagpunta kami ni Gabriel sa computer shop, Lo. Nagsaliksik ako. At malaki ang posibilidad na aswangin nakita ko. Sinabi ko na kasi sa'yo na totoo nga ang mga aswang. Kaya mahirap na maabutan kayo ng dilim. Baka bigla kayong atakihin ng mga aswang. Hindi natin alam kung sinong susunod din ang pupuntiryahin. Ang dami namang bahay dito sa atin. Pero bakit nila napiling guluhin ang bahay natin, Lo? Hindi ko rin alam. Matagal na tayo sa baryong ito. Pero bakit ngayon na lang ulit sila sumugod at nagparamdam? Baka naman may nagawa tayong ikinagalit nila. Wala akong naaalala, Lo.
Wala ka bang taong napagmalupitan? Baka aswang pala yun. May ilan lo, pero matagal na yun. Sino bang huli mong nakaaway o nakaalitan? Yung batang pulubi lo. Pero imposible namang aswang yon, di ba? Bata lang naman siya at hindi niya naman siguro kayang pumaslang ng tao. Hindi mo pa lubusang kilala ang mga aswang, apo. Marami silang kayang gawin. Ano bang ginawa mo ron sa batang pulubi? May nasabi po akong masasakit na salita sa kanya. At naitulak ko rin siya. Pero kung sakaling aswang man siya, hindi naman siguro siya magagalit ang dahil lamang doon, hindi ba lo? Itinulak mo yung bata. Apo, hindi mo dapat ginawa yun. Hindi tama na manulak at manakit ka ng bata. Kahit pisikal man o verbal na pananakit. Bata lang naman yun. Kaya bakit mo siya trinato ng ganon? Nakakairita kasi lo eh. At sino bang namamalimos ng gabi? Baka yung aswang. Posibleng aswang yung bata. Sa tingin niyo kaya lo? Natigil ang pag-uusap namin ni Lolo nang may biglang kumatok sa pinto. Halos sabay namin nilingon ni Lolo ang pinto. Sinenyasan ako ni Lolo na manahimik. Sa kanya dahan-dahang kinuhang itak sa gilid ng kabinet. Palimos po. Gutom na po ako. Napaigtad ako sa boses na aking narinig. Sigurado kung yun ang boses ng batang pulube na minsan na malimos sa amin ni Gabriel. Nagkatinginan kami ni Lolo at nagtataka niya akong tiningnan. Palimos po, kuya. Gutom na po ako. May sakit po ang lola ko. Kahit pambili lang po ng gamot niya. Paulit-ulit ang sinabi ng bata at palakas rin ito ng palakas. Dumadagundong ang kaba sa aking dibdib. Hinarangan ni Lolo Ador ang pinto habang tahimik naman ako naglalakad papunta sa bintana para sumilip. Napaatras ako nang biglang bumulaga sa harapan ko ang batang lalaki. Malaki ang ngiti nito at nakalahad pa ang kanyang palad sa akin. Kaagad kong tinakpan ng kurtina ang bintana. Palimos! Ah! Bakit? Bakit ka sumigaw? Nasa bintana siya lo. Siya yung batang nakaalitan ko. At mukhang siya rin yung aswang. Sumilip si Lolo Ador sa bintana at umiling. Sinabi niya sa akin na wala naman siyang nakita pero patuloy pa rin ang pagkatok ng bata sa pinto habang paulit-ulit na sinasabi ang katagang palimos po. Isang oras ang itinagal bago tuluyang nawala ang pagkatok. Gusto sanang sumilip ni Lolo sa labas pero pinigilan ko ulit siya kasi baka biglang bumulaga ang bata at kung ano pang gawin kay Lolo. Noong gabing yon ay sa kwarto ako ni Lolo Ador natulog. Nasa kama si Lolo habang sa lapag naman ako nakahiga at hawak-hawak ang isang rosaryo. Paulit-ulit kong dinasal na sana panaginip lang ang lahat na nangyari. Pinisita ko ni Gabriel sa bahay at napagkwentuhan namin ang nakakakilabot kong karanasan. May sumigaw na lalaki kagabi. Ikaw ba yun? Gusto ko sana lumabas ng bahay kaso natatakot ako eh. Ako nga yun. Nakita kasi namin ni Lolo yung aswang eh. Aswang? Talaga? Saan? Inaswang ba ulit kayo? Naalala mo ba yung batang pulubi na inaway ko? Oo, yung batang nanlilimos kahit gabi. Nagpunta siya rito kahit gabi na. Kumatok siya sa pinto at nanlilimos. Ilang oras bago siya tuluyang umalis. Paano mo naman nasabing aswang yung bata? Baka namamalimos lang talaga. Judgmental ka rin eh, no? Malakas ang kutob ko na aswang siya. Sa tingin ko rin, hindi aksidente nagpunta siya sa bahay namin. Pakiramdam ko parang alam niya kung saan ako nakatira eh. Parang sinadya niya talagang puntahan ako. Nakakabahala naman yung sinasabi mo, pre. Di ba parang imposible? Kung siya ang aswang, siya rin yung pumapatay sa mga tao dito sa baryo? Pwede. Pwedeng siya at pwedeng yung mga kapamilya niya. Kung totoo man yung sinabi mo, ba't ka naman niya pinuntahan? Balak ba niya maghiganti sa'yo? Baka, posible. Hindi ko alam. Nagiya si Gabriel papunta sa bayan kasi inutusan siya ng nanay niya at gusto niya akong isama. Maraming gulay at isda ang binili ni Gabriel kaya tinulungan ko siya sa pagbubuhat. Paalis na sana kami sa palengke pero bigla kong nakita yung batang pulube. Nakaluhod siya sa gilid at may maliit na lata sa kanyang harapan.
kung saan naglalaglag ng pera ang iilang taong dumadaan. Hinila ko si Gabriel papalapit sa batang pulube. Nang mapansin ng presensya namin ay kaagad siyang naglahad ng kamay. Nagtutulakan pa kaming dalawa ni Gabriel sa kung sino ang unang lalapit sa batang pulube. Hoy! Anong ginagawa mo sa bahay namin? Sinundan mo ba ako? Paano mo na lamang doon ako nakatira? Pre, huwag mong sigawan. Baka biglang magalit yan at maging aswang. Patay tayo. Magsabi ka nga ng totoo, bata. Aswang ka ba? Kayo bang pumapatay sa mga tao dito sa baryo? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, kuya. Palimos na lang po. Kahit 5 piso, malaking tulong na sa akin at sa lola ko. Sa tingin mo ba bibigyan kita ng pera pagkatapos yung patay ng mga kapitbahay namin? Mga salot kayong mga aswang. At ang dapat sa inyo, mamatay na lang at maubos na. Hindi ako aswang, kuya. Sa sobrang galit ko ay sinipa kong lata sa kanyang harapan. Tumilapon ito at gumulong ang mga laman nitong barya. Umiyak ang bata habang pinupulot ang mga barya niya sa lupa. Nang matapos sa pagpupulot ng barya, ay tumayo siya at galit kaming nilingon. Pagbabayaran mo ang ginawa mong to. Masyado masama ang ugali mo. At least hindi ako aswang. At hindi ako pumapatay ng tao. Mga salot kayo mga aswang. Lumayas kayo dito sa lugar namin. Mag-ibang bansa kayo kung gusto nyo. Mananagot ka sa ginawa mo sa akin. Yun ang huling sinabi ng bata bago siya kumaripas ng takbo. Kaagad naman namin siyang sinundan ni Gabriel. Kahit mabilis na ang pagtakbo namin ay hindi pa rin namin siya nahuli. Sa kakatakbo namin ay hindi na namin namalayang masyado na pala kaming malayo sa palengke. Napadpad kami sa kabilang barangay. Maraming magkakatabing kabahayan ngunit walang katao-tao sa labas ng mga bahay. Hindi ko rin alam kung may tao ba sa lugar na ito. Naghiwalay kami ng daan ni Gabriel. Sa kaliwa siya habang sa bandang kanan naman ako tumakbo para mabilis naming mahanap ang batang pulube. Magpakita ka na sa akin, bata. Hindi naman kita sasaktan eh. Biglang sumulpot ang bata sa aking harapan pero tumakbo rin ito kaagad paalis. Mabilis ko siyang sinundan. Nakita ko siyang pumasok sa isang lumang bahay na gawa sa kawayan. Dahan-dahan akong pumasok doon para hanapin siya. Pero ibang nahanap ko. Isang matandang babae ang nakita ko. Nakaupo ito sa sahig at parang nag-uurasyon. Mahaba at puro uban na ang buhok nito. Sobrang kulubot na ang kanyang balat. Hindi ko maaninag ng maayos ang kanyang mukha dahil nakatagilid siya sa akin. Aalis na sana ako. Pero biglang tumingin sa akin ang matandang babae. Pula at nanlilisik ang mga mata nito. Bigla ko rin napagtanto sa mga oras na yun na siya rin yung matandang nagpakita sa akin ilang linggo nang nakakalipas. Napaatras ako nang bigla siyang naglakad papalapit sa akin. Galit pa rin ang tingin nito sa akin. Bigla siyang tumalon at sa sobrang takot ko ay napaupo ako sa lupa. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at pinagpapawisan na rin ako ng husto. Pakiramdam ko'y katapusan ko na. Sino at ano ang nagdala sa iyo rito? Hindi ka dapat nagpunta rito. May hinahanap lang po ako. Nagkamali ka ng pinuntahan pero saktong-sakto ang dating mo. Dahil hindi pa kami naghahapunan ng apo ko. Hapunan? Ang ibig nyo bang sabihin ay Ikaw ang uulamin namin. Hindi ka ganong mataba at hindi ka rin payat kaya mukhang masarap ang laman mo. aswang ka ba? Ikaw ba yung aswang? Kayo bang pumapatay sa mga tao sa baryo? Hindi kami pumapatay ng tao kung wala naman sila nagawang kasalanan sa amin. Kung mabait kayo sa amin, ay mabait rin kami sa inyo. Yung mga taong namatay sa baryo ay ang mga taong pinagmamalupitan ng aking apo. Gumanti lang ako. Apo? Sinong apo? Si Amboy. Amboy? Sinong Amboy? Naaalala mo pa ba yung batang pulubi na kinutsa at kinapay mo noon? Naalala mo pa ba yung batang sinaktan mo?
Naaalala mo pa ba yung batang hinabol mo papunta rito? Yung batang pulubi? Apo niyo yun? Aswang rin yun? Aswang ka? Aswang kayo? Matagal nang nabubuhay sa mundo ang mga aswang. Ngunit marami sa aming angkan ang nasawi dahil sa inyong mga tao. Kaya mas pinili naming manahimik at magtago na lamang. Nag-alaga kami ng mga hayop para yun na lang ang kainin namin, para hindi na kami makaperwisyo sa mga tao. Gusto na namin ihinto ang nakasanayang naming pagkain sa mga tao. Pero habang namamalimos ang aking apo, ay maraming taong nanakit at umapi sa kanya. Mga taong masasamang kagaya mo. Naisipan kong gumanti at patayin ang mga taong nanakit sa aking apo. Kasama ka roon. Kaya naman pinaslang ko lahat ng alaga ninyong hayop para man lang makaganti. Pero hindi sapat yun. Ang buhay mong tanging kabayaran sa masama mong pag-uugali at sa hindi mabuting pakikitungo sa ibang tao. Lalo na sa lolo mo na wala namang ibang ginawa kundi ang alagaan at buhayin ng tamad na kagaya mo. Ikaw ang pumatay sa mga alagang hayop ng lolo ko? Kakasabi ko lang, hindi ba? Bungol ka rin bata ka eh. Kasalanan naman ng apo niyo nangyari. Pilit siya nangihingi ng pera at ang kulit. Ayaw tumigil. Kahit paanong kakulitan ng apo ko, ay wala kang karapatang saktan at sabihan siya ng masasakit na salita. Bata lang siya at di hamak na mas matanda ka kung mag-isip kaysa sa apo ko. Tigilan niyo nga ako. Tigilan niyo nga kami. Magsilayasan na kayo mga aswang. Hindi ka naging mabuting tao. Nangaapi ka ng iyong kapwa. Kahit ang lolo mo ay sinasagot-sagot mo. At halos hindi mo siya nirerespeto. Ang mga taong kagaya mo ay hindi karapat-dapat mabuhay dito sa mundo. Ibis na baguhin mo ang iyong sarili at pag-uugali, ay mas lalo lang lumalalang iyong kasamaan. Sa ating dalawa, ikaw ang masama. Ikaw ang pumapatay. Kasi karapat-dapat silang patayin at mawala na sa mundo. Kasalanan to lahat ng apo mo. At kahit ikaw, may kasalanan din. Dapat ikaw ang nagtatrabaho. Imbis na siyang namamalimos para may madalang pera sa inyo. Sa iyo pa talaga nang galing yan? Nakalimutan mo na ba kung paano mo iniasa ang lahat sa lolo mo? Nasa wasnong edad ka na, pero nakaasa ka pa rin sa lolo mo. Ni ang maghanap ng pera at magtrabaho ay hindi mo ginawa. Matanda ng lolo mo pero pinagtatrabaho mo pa rin siya at hindi mo pa tinutulungan. Natahimik ako at napaisip sa sinabi niya. May punto lahat ng kanyang sinabi. Mali ang mga nagawa ko sa ibang tao lalo na sa sarili kong lolo. Mali rin ang ginawa kong pagtrato sa batang pulubi. Maling pinaiiral ko ang galit at inis ko imbes na kumalma at intindihin ang sitwasyon. Tumulo ang luha ko nang maalala kong lahat ng sakripisyong ginawa ni Lolo Ador para sa akin. Inalagaan niya ako at pinalaki ng maayos pero puro kawalang yaan ang isinukli ko sa kanya. Napakasama kong apo. Binaliwala kong lahat ng kabutihan at pagmamahal sa akin ni Lolo. Marami ako sinabing masasakit na salita sa kanya. Hindi ako naging mabuting apo sa lolo ko. Bago pa ako mapatay ng aswang, ay tumakbo na ako paalis. Kaso bigla siyang sumusulpot sa kung saan-saan. Bigla siyang tumalon papunta sa akin. Umikot ang paningin ko at nawalan ako ng malay. Nagising na lamang ako na nakatali na ang mga kamay at paa ko. Sa harapan ko'y nakatayo ang maraming tao, pero sa tingin ko mga aswang sila. Nandun din ang matandang babae at ang batang pulubi. Lahat sila'y nakatingin sa akin at pinagigitnaan ako. Galit ang kanilang mga itsura. Pakawalan niyo na ako. Uuwi na ako sa amin. Hindi ka makakaalis ng buhay dito. Ikaw ang magiging pagkain namin ngayong gabi, kaya magpaalam ka na sa mundo. Huwag niyo akong patayin. Maawa kayo sa akin. Matanda na ang lolo ko. At ako na lang ang pamilya niya. Kapag nawala ako, wala na rin siya makakasama.
Wala na rin makakasama ang lolo Ador ko. Ayokong iwanan siya ng mag-isa. Sana naisip mo yan bago ka gumawa ng kalokohan. At hindi ako naniniwalang nag-aalala ka sa lolo mo. Masama ang pakikitungo mo sa iyong lolo. At sa tingin ko, ay mas gugustuhin mo pang mamatay siya. Alam ko marami akong nagawang mali sa buhay ko. Mula kay lolo at sa apo mo. Marami akong nagawang kasalanan. Pero bigla akong narealize ang lahat ng pagkakamali ko. Magbabagong buhay na ako. Basta pakawalan niyo lang ako. Hindi ganon kadali yun. Nangangako ako. Magbabago na ako. Hindi na ako mga-api ng kapwa. At magpapakabait na rin ako. Susundin ko ng lahat ng utos ni lolo. At hindi ko na rin siya aawayin. Lola Siling, sa tingin ko hayaan na lang natin siyang mabuhay. Ramdam ko na nagsasabi po siya ng totoo. At gusto ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon, Lola. Sigurado ka ba, Amboy? Inapi ka ng lalaking ito. Ayoko nang pumaslang na isa pang tao, Lola. Pakawalan na lang po natin siya. Sige. Ang apo ko ang masusunod. Pakakawalan lang kita pag ipinangako mo sa akin hindi mo na uulitin ang mga maling nagawa mo. Kapag gumawa ka ulit ng masama at ng api ng kapwa, ay hindi ako magdadalawang isip na balikan ka sa bahay niyo. Nangangako po ako. Magbabago na ako. Magbabago na po ako. Pagkatapos ko silang makumbinsi na magbabago na ako, kaagad nila akong pinakawalan. Pero may isang lalaking bigla na lang nagsalita. Galit siya. Sinabihan niyang matanda na dapat daw ay hindi ako basta pakawalan. Pumunta raw ako sa teritoryo nila. At base sa kanilang batas, kapag may taong pumasok sa kanilang teritoryo, hindi na dapat pang makalabas ng buhay. Doon nanginig ang tuhod ko. Gumapang na rin ang takot at kaba sa akin. Naisip kong hindi na ako ligtas. Nang tignan ko ang lalaki, seryoso siya. Nakikita ko sa mga mata niya na hindi talaga ako pakakawalan ng buhay. Nagsimula ng tumulo ang luha ko dahil sa takot. Doon pa lang ako natutong magmakaawa para sa buhay ko. Yung pagmamakaawa na tago sa puso ko. Sobrang takot na takot ako. Sa tindi nito'y hindi ko magawang ihakbang ang mga paa ko. Hindi ko magawang tumakbo para iligtas ang aking sarili. Dumadagundong sa pandinig ko ang boses ng lalaki. Huwag po. Talagang nagsasabi po ako ng totoo. Magbabago na po ako. Hindi na ako magiging pasaway. Hindi na ako mga-api ng iba. Huwag niyo lang po ako patayin. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ba sabi naman ni Lola, hindi na kayo kumakain ng tao? Pakawalan niyo na lang po ako at ipapakita kong magbabagong buhay na ako. Eduardo, pabayaan mo na siya. Bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Tignan mo, nanginginig na ang tuhod niya dahil sa takot. Mukhang hindi na niya kayang iligtas pa ang kanyang sarili. Parang hindi na siya makakatakbo palayo. Akala ko'y magiging ligtas na ako ng pigilan ng matandang lalaki. Pero hindi. Kahit ang matandang babae, hindi rin pinakinggan ng lalaking yon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko mismo ang pagpapalit ng anyo ng lalaki. Ibinali-bali niyang leeg na para bang nag-iinat ng buto. Pagkatapos ay nakita kong naglabasan ng matutulis niyang ngipin. Nang iangat niyang mga kamay, ay doon ko napansin ang mahahaba at matutulis niyang kuko. Namumula na rin ang mata niyang nanlilisik kung makatingin. Napaatras na ako. Pero dahil sa panginginig ng aking katawan, ay hindi ko magawang tumakbo. Paisa-isang hakbang lang paatras ang ginawa ko. Lola, pigilan niyo po siya. Mukhang hindi po siya nagbibiro. Talagang kakainin po yata niya ako. Amboy, hindi ba bati na tayo? Sabihan mo naman siya. Makikinig naman siya sa inyo, di ba? Pasensya ka na, kuya. Dito kasi sa amin, si Kuya Eduardo ang pinakapasaway at matigas ang ulo.
Wala siyang sinusunod. Hindi siya nakikinig sa kahit na sino sa amin. Kapag gusto niya, gagawin niya. Ang totoo, magkaugali kayong dalawa. Wala rin siyang pinaniniwalaan kahit sino o kahit ano. Hindi! Imposible! Makikinig pa siya, Lola. Tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na. Nang tumalo ng lalaki, bigla na lang ako nakatakbo dahil sa takot. Mabilis ang pagtakbo ko at hindi ako lumilingon sa likuran. Kung gaano ako kabilis tumakbo, ganon din kabilis ang puso ko sa pagkabog. Ni hindi ko na rin nagawang sumigaw para humingi ng tulong at sabihin hinahabol ako ng aswang. Nakatuon ang isip ko sa pagtakas. Lalo pa ako natakot nang marinig ko ang bawat kaluskos sa paligid na para bang may tumatakbo na mabilis. At hindi alintana ang mga damo sa paligid. May sanga ring bigla na lang nahahawi. Panaka-naka akong lumilingon at nanlalaki ang mga mata ko kapag nakikita ko talagang hinahabol ako ng aswang. Dumadaan siya sa damuhan at hindi niya iniinda kung masusugatan siya roon. May pagkakataon na lumalambitin siya sa mga sanga para mas mabilis ang kanyang paghabol sa akin. Sobrang bilis niyang kumilos. Maliksi at talagang desididong mahuli at mapatay ako. Lalo kong binilisan ng pagtakbo. Hanggang sa matisod ako sa batong nakausli sa lupa. Nang masubsob ang mukha ko sa lupa, ay doon na ako napaiyak. Tama na. Parang awa mo na. Magbabagong buhay na talaga ako. Promise, hindi na ako magiging pasaway. Huwag mo lang akong kainin. Walang mag-aalaga sa lolo ko. Matanda na yun. Kaming dalawa na lang natitira sa pamilya namin. Paano na siya? Wala na siyang katuwang sa buhay. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Magbabago na talaga ako. Malakas na atungal ang aking narinig mula sa di kalayuan. Pinakiramdaman ko ang paligid at doon ko nalaman na parang huminto na rin ang aswang sa pagsunod sa akin. Hindi ko naririnig ang ingay sa paligid na gawa ng kanyang paghabol sa akin. Ang naririnig ko na lang ay atungal na hindi ko alam kung galit ba o sumisigaw lang na aswang. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para tumayo at muling tumakbo. Medyo mabagal na ang pagtakbo ko dahil natapilok ako. Habang tumatakas ay nagawa ko pang mag-usal ng dasal. Natawag ko ng lahat ng santo para samahan ako at iligtas sa kamay ng mga aswang. Laking tuwa ko nang makabalik ako sa lugar kung saan ako'y ligtas. Marami na kasing taong naglalakad sa kalsada. Napaigtad ako nang biglang may humawak sa akin. Doon ko lang nalaman na si Gabriel pala yun. Ano nangyari? Umuwi na tayo, bilis. Ano? Nakita mo ba yung bata? Sa itsura mo, mukhang nakita mo nga. Namumutla ka eh. Tsaka, bakit napilay ka? Umalis na tayo rito. Sa bahay lang tayo mag-usap. Ayoko nang pag-usapan pa dito ang nangyari. Delikado. Ha? Bakit? Baka balikan kasi ako ng mga yun. Palagay ko'y pinatakas lang ako ng aswang. Pero anumang oras ay lalapain niya ako kapag nagpasaway pa ako. Kaya tara na, umuwi na tayo. Ayun! Mukhang naturuan ka ng leksyon sa pinuntahan mo ah. Hindi na ako magtatanong. Mukhang alam ko na kung ano nangyari. Mabuti at pinakawalan ka pa nila. Alam ko na. Baka hindi nila gusto yung karne mo. Tumawa ng malakas si Gabriel na kaagad ko namang sinaway. Medyo nainis ako pero natuwa na rin. Dahil ko talagang hindi nila ako nagustuhang kainin kaya ako pinakawalan, laking pasasalamat ko kung ganon. Pagka-uwi namin sa bahay, ikinuwento ko ang lahat. Sobrang pag-aalala sa akin ni Lolo. Hinilot din niya ang pilay ko sa kanilagyan ng benda. Pagkatapos ng nangyaring yon, ay tuluyan ko ng binago ang ugali ko. Humingi ako ng tawad kay Lolo at nangakong hindi na ako magiging pasaway ulit. Nakahanap rin ako ng trabaho bilang isang kargador sa palengke. Maliit ang sahod pero at least nakakatulong na ako kay Lolo Ador. Nung nakaipon ay binili ko ng mga alagang manok si Lolo para makabenta ulit siya ng mga itlog at pandagdag sa kita niya. Nais ko lang sabihin na kahit nakakatakot ang karanasan ko sa mga aswang,
ay hindi ko pa rin maiwasang magpasalamat sa kanila. Sila ang dahilan kung bakit naging mabuting tao ako. At sila rin ang dahilan kung bakit buhay pa rin ako hanggang ngayon. Masaya na rin ang buhay ko ngayon. May asawa at anak na ako. Ipinangako ko sa aking sarili na palalakihin ko na maayos ang anak ko nang hindi siya matulad sa akin. Sa lupa pa rin kami ni Lolo Ador nakatira. Nagpatayo ako ng sariling bahay katabi ng bahay niya. Malaki ang utang na loob ko kay Lolo Ador. Kundi sa lubos na pagmamahal niya sa akin, baka kung saan ako napunta. Kaya ngayon oras ko na para siya naman ang alagaan ko at iparamdam sa kanya ang pagmamahal ko. Hinding-hindi ko siya iiwan.